morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulot na salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulot na salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri.
Good morning, Jesus! Ayan, greater is He. Maraming salamat sa mga bata. Ang ganda nung kanilang may araw talaga kahit na walang araw ngayong araw na ito. Thank you, Lord po, sa malamig na panahon. Ang sarap ng tulog nating lahat. Masarap po ba ang tulog ninyo, mga kapatid? At masarap ang tulog, syempre maganda ang gising. Meron ba namang sarap ng tulog tapos nagising nang nakasimangot, hindi ba? Kapatid? Kaya it's a beautiful day to start praising the Lord. Mananalangin po muna tayo. Lord, napakabuti niyo po sa amin. Kami pong lahat ay pinagpala for having you as our provider, protector. Lahat po, Lord, ibinibigay niyo po sa amin. Maraming salamat for being our strength also, Lord. Sa araw-araw na lang po, naka-1 taon na po kami, Lord, sa pandemic na ito. Pero kahit minsan, Lord, hindi po namin naramdaman na kayo'y nagpabaya sa lahat ng mga nagtitiwala sa inyo. Kaya maraming salamat po, Lord. At sa araw na ito, ino-offer namin po ulit sa inyo ang aming time, talent, and treasure, Lord. At your own disposal po lahat yun, Lord. Even ourselves, Lord. Gamitin mo po kami sa araw na ito, Lord. Alam ko po na kayo ang take control ng aming Good Morning Jesus at ang mga kapatid po namin na nasa kanya-kanyang mga bahay, kanya-kanyang mga trabaho, Lord, na naghihintay po ng inyong instruction for them, Lord. Mangusap po kayo para ang lahat po ng magawa namin sa maghapon na ito ay ang mga bagay na pinagpala niyo po lamang, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, mga kapatid, kahapon medyo maganda ang ating talakayan. Dahil 1 Corinthians 13:13 pa rin po tayo. At ito po ay magtatapos na ngayong Sabado. Kaya panoorin niyo po lahat ang mga pagbabahagi, mga kapatid, dahil itong Feb ay Love Month. So ito pong 1 Corinthians 13:13, meanwhile, these three remain, faith, hope, and love. And the greatest of this is love. Kaya isang buwan na pong almost na pinag-uusapan natin ang pag-ibig. Nakakatuwa nga po kasi maraming ang mga kapatiran natin na nagsishare na dito daw pong buwan na to, na-realize daw po nila at napatunayan daw po nila na ang pag-ibig pala po na iginagawad nila daw sa kanilang mga asawa, kanilang mga anak at kanilang mga kapwa ay hindi pa talaga umaabot dun sa true meaning of love. Talaga naman po, lahat naman tayo mga kapatid, we fall short kapag binasihan natin ang mga pinag-aralan natin. Pero nakakatuwa po, malaki ang posibilidad na maayos natin at ma-adjust po natin ang pag-ibig na ginagawad natin sa maraming tao through all these messages na natanggap natin. So kahapon po, ang pinag-usapan po natin, love does not rejoice in evil. Diba? Pero ito'y natutuwa sa katotohanan. At napatunayan natin na ang ibig sabihin pala po nito ay yung nasa Proverbs 24:17 na do not rejoice when your enemy falls and do not let your heart be glad when he stumbles. Kasi po, when we are walking with God, we will have enemies, whether you like it or not, mga kapatid. Ang totoo nga po nun, mas dumadami kapag ikaw ay sumusunod sa Panginoon. Dahil hindi po nila maunawaan, ayaw nila yung mga ginagawa mo, ayaw nila ng pamumuhay mo ngayon. Kaya mas marami ka pong magiging kaaway. Ito po ay given na because we live in a fallen world. Kaya po marami talaga yan. Kaya pag sinabi mo, sino yung Kristiyanong walang kaaway? Di ba may mga nagtataas ng kamay? Maaring ikaw, hindi ka galit sa kanila, pero merong mga tao na nagagalit sa iyo. May mga nagiging kaaway ang buhay mo ngayon na kay Kristo. Kasi po, sa mga hindi mananampalataya, ito po ay isang rebuke sa kanila.
Kaya parang nagkakaroon ng mga galit, di ba? Kahapon ang sabi natin, ang enemy is the one who tries to oppose you, attack you, or fight against you. So, meron po talaga tayong magiging mga kaaway. Pero ang lesson po natin dito, wag ka po na kapag ka ang Diyos ay nagja-judge doon sa mga tao na, o sa mga kaaway mo, kasi di ba pag may naging kaaway ka, nababasa palagi natin at natutunan na natin na do not take revenge. Kasi revenge is of God. Kay Lord yon. Ngayon, may mga pagkakataon po talaga na papakita ng Diyos sa iyo na ito yung mangyayari sa kaaway mo. Ang sinasabi po dito, do not rejoice. Hindi ka po dapat natutuwa. Pwede ka pong matuwa sa God's justice kasi talagang makikita mo na sigurado yon. Pero even the Lord po, kapag ka ito'y nagdidil sa ating mga kasalanan, is gracious. Kaya po kasi gusto niya, ang lahat ay maligtas. Hindi niya gusto na may mapahamak. So kailangan po, maging ganun tayo. Pwede mong i-cheer yung God's justice kasi sigurado at alam mo na fair. Because He is a righteous God. But do not cheer on the misfortune po ng mga ginajudge ni Lord. Ano yun medyo thin hairline lang yun mga kapatid. Kasi po, alam niyo po kung bakit? We are only the beneficiaries of God's mercy. Alalahanin niyo po mga kapatid that we are once enemies of God also. It is only by His grace that we have been saved. Kaya kung anuman po ang kalagayan natin ngayon kay Lord is because of God's mercy. Tanggalin mo po yun, isa po tayo sa mga kailangang i-judge ng ating Panginoon because we are all sinners. Pero dahil sa habag nga po niya at grasya sa atin, pinatawad din tayo. Alam nyo, alisin nyo po yung grasya ng Diyos sa atin. Kaparehas din tayo po nung mga sinasabi natin na buti nga. Ganon din po tayo, mga kapatid. Kaya kailangan, let us be gracious. So, dito po, sabi ko sa inyo kahapon, di ba? Naku, yung mga iba, sabi nila, sige na nga, hindi ko na nga kasi dun sa binasa ko kahapon na Proverbs 24:17, ang sabi po doon, huwag mong ikagalak ang pagbagsak ng iyong kaaway, ni ang kanyang kapahamakan. Kapag ginawa mo yon, magagalit sa iyo si Yahweh at sila'y hindi na paparusahan. Ang mangyayari po doon, you stoop to the level of your enemies. Kaya ang nangyari po, ikaw na yung i-judge ng Diyos. Alam niyo po kung ba't ayaw na ayaw ni Lord yon kahit nakaaway mo pa sila? Kasi po, kapag ka nagalit ka sa kanila, magbubuo na po ang kaisipan mo ng mga evil thoughts. Magbabalak na yan ng mga iba-ibang bagay para po ikaw ay makagante. And a vengeful spirit ay hindi po pleasing sa Panginoon. Kaya sa first onset pa lamang yan, kinukorek na agad tayo ng Diyos. Kasi pag hinayaan tayo dyan, sa totoo lang po, may mga murderous thoughts na binubuo yung mga ibang tao. Nabalitaan na lang po natin, di ba? Minsan, magkakamag-anak, nagpatayan dahil lamang sa pag-aagawan ng lupa. Hindi ba? Mga tatay nagbarilan dahil sa away ng mga anak. So mga maliliit na bagay na kapag ka po hindi idinil agad sa atin ng ating Panginoon, ay nabubuo sa mas malaking mga hindi magagandang kaisipan. Kaya po tayo sinasabihan ng Diyos. So, you see mga kapatid, maski po yun ay pag-ibig ng Diyos sa atin. Maski po ang pagdidil ng Diyos sa mga kasalanan natin ay pag-ibig pa rin ng Diyos sa atin. Dahil ayaw po niya na umabot pa tayo sa mga hindi magandang kalagayan. At sabi ko nga sa inyo, hindi lang po ganun kasimple yung Proverbs 17-18 na yon, na kapag sabi natin, hindi ka nag-isip,
okay ka na, kaya sabi mo, sige, hindi na ako mag-iisip, o kaya hindi na ako, mali-mali pala, hindi ka gagawa ng mga bagay o gagawa ng mga devices para makaganti ka. Hindi lang po sapat yun, mga kapatid. Kailangan, kahit mag-isip man lamang ay huwag mong gawin. Hindi ko na nga yun gagawin, hindi ko na i-act. Bawal pa rin mag-isip, bawal pa rin mag-isip. Kasi dyan nagsisimula ang lahat ng mga acts. Yung mga evil acts, nag-uumpisa po sa isip yan. Diyan niluluto, binabalak ng kaisipan kung ano ang gagawin. Kaya, ginagawa lamang ng katawan mo ang dinidikta ng isip mo. Kaya ang sabi po, wag, kahit mag-isip ay bawal. Bawal. Sa Proverbs 24:9 ang sabi, anumang pakana ng masama ay kasalanan. At kinamumuhian ng tao ang nanunuya sa kapwa. So, wag kang manuya. Alam niyo pa na yung buti nga ay panunuya, mga kapatid? Oo, panunuya po yun. Ang sabi rito, kinamumuhian ng tao ang nanunuya sa kapwa. So, do you rejoice when your enemy falls, mga kapatid? Are you glad, even in secret, when your enemy stumbles? Okay? Nakakaramdam ka po ba? Ito pang isa. Do you feel a sense of vindication? Yung para bang, Tagalog ng vindication. Yung parang naipaghiganti ka. Yung gano'n, di ba? Yung feeling na yon. So, kapag ka ba nakita mo ang kaaway mo na nag-fall, do you feel a sense of vindication? O kaya naman po pleasure at hearing of his or her misfortune? Ikinatutuwa mo po yan, mga kapatid? Alam nyo, kapag ka po tinanong natin sa sarili natin yun, umamin po tayo. Kasi alam nyo, ang salita ng Diyos nanunuot hanggang sa bone marrow po natin. Hanggang sa kabutubuturan ng ating puso. Mga kapatid, nanunuot yun. Kaya hindi ka po pwedeng magtago. Kasi po, if you love someone, even in the least degree, kahit na yung slight na mahal mo lang siya, you would not be glad. Hindi ka po magagalak kapag ka na balitaan mo yung involvement niya sa kasalanan o kaya kailangan po ganito. Pagka yung kaaway mo, nabalitaan mo na ganito na ang nangyari sa kanya, dapat po ang iyong reaction, naku, sana naman wag mangyari sa kanya ito. Ganon dapat. You desire what is good for them. Kahit nakaaway mo, sabi ko nga sa inyo, mahirap pero alam niyo po ba, pwede po ito. Kasi alam nyo, nangyari na rin naman po ito sa amin. Matutuwa po kayo kasi if you really, are a true Christian at talaga po namang ipinamumuhay mo yung salita ng Diyos, kaya po ito. Kasi, napapag-pray mo pa sila na, Lord, sana po magising sila at mahanap nila ang tamang daan papunta sa iyo. Nakakapag-pray po ba kayo ng ganon? Kasi yun na rin po ang prayer ng Diyos Nung siya po ay napako sa krus, hindi ba? Sabi niya, Father, forgive them for they know not what they do. So, kailangan po ganun din tayo. Let us desire na yung mga kaaway po natin o mga umaaway sa atin ay maging maayos din ang pamumuhay at matagpuan din ang tamang daan na natagpuan din natin. Kasi nakita na po natin kung anong kahihinatnan ng mga masasama So, i-desire po natin na meron ding tao na maka-reach out sa kanila o kaya naman po, maipamuhay nila ang salita ng Diyos para yung naranasan po natin na pagpapatawad ng Diyos, awa at grasya, ay maranasan din nila. Paano po ba na-stumble yung ating mga kaaway? They may lose a job, they may get a divorce, di ba? Minsan, naging pasaway ang mga anak, di ba? O sa mga panahon na to, na COVID,
Di ba parang yan? Kasi, yabang, COVID ka, ano ka ngayon? May COVID ka, ano ka ngayon? Ganun po ba ang ating mga nagiging damdamin? Huwag naman po sana mga kapatid. Kasi alam nyo, ito pong ating scripture ngayon is basically saying that if we love someone, we are not happy when they experience inequity or unfairness. Yung po bang ito nga yung sabi ko sa inyo hindi lang sapat yung hindi ka nag-isip. Kung hindi, gumagawa ka pa po ng paraan para po maayos yung kanilang pamumuhay. Hindi ka mag-i-stop. Kailangan po, pag nakita mo na yung kaaway mo, ganun ang pamumuhay, mababother ka at mababurden ka. Na kung meron ka lamang pwedeng gawin na paraan para umayos yung kalagayan niya, gagawin mo pa. Sabi ko nga sa inyo, sasabihin nyo na naman, lugi tayo Pero alam nyo po, dito sa wait lang ha. Sa Matthew 5:43-48, ito po ang kailangan nating gawin. Matthew 5:43-45, basahin ko sa ibang version. Matthew 5:43-45. Ang sabi po rito, you have heard that it was said, love your friends, hate your enemies. But now, I tell you, sabi ni Lord. So, noong wala pa tayo, hindi pa natin na ririnig ang salita ng Diyos, ang nasabi lang sa atin, love your friends, hate your enemies. Di ba mga kapatid? Kaya doon tayo, yun ang orientation natin But now I tell you, ang sabi po, love your enemies and pray for those who persecute you, so that you may become the children of your Father in heaven. This will separate you from the world, mga kapatid. At ito po ang isang pagpapatunay na ikaw ay anak ng Diyos. Kapag kaya mo pong ipag-pray ang iyong enemies and pray for those who persecute, kung kaya mong mahalin ang iyong kaaway and pray for those who persecute you. Kasi pag hindi po natin ito ginawa, wala naman po tayong pinagkaiba sa mga taong hindi mananampalataya. Kasi ang hindi mananampalataya, ito po ang pinapractice. Love your friends, hate your enemies. But now I tell you, ang sabi ng Diyos. Bakit niya sinabing, but now I tell you? Kasi nakita mo na ang katotohanan. Sinasabi mo na ikaw ay Kristiyano na ngayon. Tagasunod ni Kristo. So kung ikaw ay tagasunod ni Kristo, ang sabi ng Panginoon, but now I tell you. Sabi niya, love your enemies. Sabi nung iba, ay, balik na lang ako sa dati. Sige. Pero alam niyo po ba na, ang babalikan mo ay kumunoy, mga kapatid. Ang kumunoy, kahit hindi ka kumikilos, palubog ka ng palubog. O konting galaw mo lang, lubog ka ng lubog, hindi ba? So, wag po tayo doon. Sabi niya, ulitin ko, love your enemies and pray for those who persecute you, so that you may become the children of your Father in heaven. For He makes His sun shine, to shine on bad and good people alike, and gives rain to those who do good and to those who do evil. So, umuulan, umaaraw, sa mabuti at sa masama. So, ang ulan na pumapatak sa iyo na Kristiyano ay the same rain na pumapatak din sa mga taong hindi mananampalataya. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ang awa at grasya ng Diyos ay hindi lamang po nakatuon doon sa mga mananampalataya, kundi pati doon sa mga kaaway ng mga mananampalataya. Dahil ang gusto ng Diyos, ang lahat ay maligtas. Yes, we have special favor, mga kapatid. Pero merong mga common favor and common graces, universal graces na nire-receive ng mga tao.
Pero yung sabi mo, sige, wag na lang, balik na lang ako sa dati kasi hindi ko kaya yung love your enemies and pray for those who persecute you. Sasabi mo kasi may blessing naman doon. Hindi po. Ang mga common blessings, common graces na tinatawag po o inaalok sa lahat ng tao ay kakaiba doon sa mga blessings na special na inilaan lamang ng Diyos sa lahat ng mga sumusunod sa Kanya. So, ang mga Kristiyano po na hindi nagdarasal para sa kaaway at nagmamahal para sa kaaway ay hindi mo matatawag na totoong Kristiyano. Hindi po ako nagsabi niyan, mga kapatid. Ito po kasi ay identity ng isang true child of God. Ito pong karakteristik na ito na nagmamahal at nananalangin para sa mga nagagalit sa Kanya ay identity of a true Christian. Alam niyo po ba na maski yung pong mga the best saints or enemies of the Bible, saints of the Bible ay may enemies, pero alam nyo, kakaiba ang kanilang pananaw. Take Job, for example, mga kapatid. Ang sabi po niya sa Job 31, 29-30, pagdurusa ng kaaway, hindi ko ikinatuwa, ang sabi ni Job. Ni sa kanilang kapahamakan, ako ay nagsaya. Kahit minsay di ko idinalangin na sila'y mamatay. Ganda no mga kapatid? Si Job po ang nagsabi nun. Ang sabi, pagdurusa ng kaaway, hindi ko ikinatuwa. Ni sa kanilang kapahamakan, ako ay nagsaya. Kahit minsay di ko dinalangin na sila'y mamatay. Bang klase? Si David, a man whose heart is after God. Ito ang kanyang isinulat sa kanyang mga kaaway sa Psalms 35, 13-14. But as for me, when they were sick, my clothing was sackcloth. Ang sabi niya, I humbled my soul with fasting, and my prayer returned into my own bosom. I behaved myself as though he had been my friend or brother. I bowed down heavily as one that mourneth for his mother. Bong klase po ang pagtrato ni Haring David sa mga taong nagagalit sa kanya. Imaginein mo, nung nagkasakit daw yung mga kaaway niya, nag-mourn din siya. Kasi yung pagsusuot ng sackcloth is a sign of mourning. Tapos sabi niya, I behaved myself as though he had been my friend or my brother. Yung pala ang maganda, no? Na kapag ka nakikita mo ang ganon sa iyong mga kaaway, behave like they are your my friend or brother. Kasi kapag kakapatid mo, ang nakikita mong nagdurusa, kahit may galit ka doon, tutulungan mo pa rin eh. Kasi kapatid mo yun eh. Yung pala ang magandang gawin, yung ginawa ni David. Sa Psalm 35, 13-14. Alam nyo ba sa 15-16, pag tinuloy nyo yon, and yet, ang sabi niya, they showed great evil by rejoicing at his adversity. Nag-fasting pa siya para dun sa mga umaaway sa kanya. Samantalang yung mga umaaway sa kanya, sasabihin ng iba, sige, pagka umayos sila, sige, pagka pinagsisihan nila yun, patatawarin ko sila. Sasabihin niya, sige, pag hindi niya na ginawa ulit yun, mamahalin ko na siya. Baka po sa kakahintay nyo yun, hindi na po yun mangyari. Kasi itong nangyari kay David, kahit na po ganon ang pananaw niya dun sa mga tao na yon, they showed great evil by rejoicing at his adversity. Imagine, pero ganun pa rin ang pananaw ni David. Pinag-fasting sila, nag-mourn siya over them, nag-behave siya na kapatid ko to o kaya kaibigan ko to, kahit ganun ang ginagawa sa kanya.
Kaya pala, a man after God's own heart, ano mga kapatid? So, may nakagawa na po. May nakagawa ng mga tagasunod ni Kristo. Sabi niya, si David yun. Si Job yun. Mga kapatid, para sa ikabubuti po natin ito. Oo. Ano po, wag na pong, lalo na sa Facebook, wag po kayong mag-away sa Facebook, mga kapatid. Yun nga pong mag-away kayo in secret, napakasama na at napakapangit ng tignan. Yun pa pong ipopost ang pag-aaway na for everyone to see. Naku, wag po tayong magsagutan sa Facebook, mga kapatid. At hindi po maganda. Hindi po maganda, mga kapatid. Kailangan pag may nakikita siguro si FB na nag-aaway doon, tanggalin na agad yung yung mga post. Wag naman po, mga kapatid, So, meron po ba hanggang ngayon na nagpo-provoke sa inyo para lagi po kayong magalit? Meron po ba kayong church member na parang kinaiinisan ka palagi? Meron po ba kayong family member na ini-ignore ka palagi? 'Di ba? O kaya lagi ka na lang sinasaktan. Meron ka bang, sa mga kabataan, meron ka bang schoolmate na lagi kang tinutukso? Meron ka bang kapitbahay na nangunguha ng mga property mo? Di ba? Meron ka bang co-employee na dinidisrespect ka? O kaya sinisiraan ka? O meron ka bang kaibigan na binabackbite ka? O chinichismis ka? O sinisiraan ka sa ibang tao nang wala namang dahilan? Tignan po natin, mga kapatid, how will you respond? At ito po, ibinigay na po sa atin ng Panginoon, yung mga dapat nating gawin. Mga kapatid? At i-restrain po natin yung galit na yan sa puso natin at hayaan po natin na manguna ang pag-ibig ng Diyos. Dahil ang pag-ibig po ng Diyos, ayaw niyan sa evil, any kind. Any kind of evil, ayaw niyan. Kahit na yung balak lang sa isip, ayaw po niyan. Diyan po nagsisimula yan. Kahit na yung nag-wish ka lang na ganun, bawal din po, mga kapatid. Sabihin, dami naman bawal, para sa'yo din yan. Kasi pag hindi po sinabi ng Diyos yan na bawal, gagawin mo nang gagawin yun. At yun po ay papunta na sa iyong kapahamakan. Kaya, so, love is not happy with evil, but is happy with the truth. At ang katotohanan po ng Diyos ay inihayag na sa atin. Kaya, whether you feel like doing it or not, you have to. Dahil ito po ang salita ng Diyos. So, mga kapatid, kung meron pa po kayong kinainisan, kung meron pong umaway sa inyo, ang sabi rito, love them. Alam nyo ba na yun ang pinakamagandang revenge na pwede nyo pong igawad sa inyong kaaway? Love them and pray for them. At si Lord po ang bahala sa kanila. Hindi po kayo. Kasi pag pinagtanggol nyo na po ang sarili ninyo, wala nang gagawin si Lord para sa inyo. Ang totoo nun, baka bumaligtad ang posisyon natin. Okay? Thank you, Lord po, mga kapatid. Sa araw po na ito, meron pala tayo Okay. Akala namin kasi walang may birthday sa araw na ito. At birthday pala ni Jill Joanne Ebon. Apo ni Sister Lina Bacani. Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday, Jill! Si Floyd, birthday ngayon ni Floyd. Kung kasama natin si Floyd, birthday niya ngayon. Pang-ilan siya? Pagka raw po 12 ng magkakapatid, hindi na alam kung pang-ilan sa dami, Siguro mga 59 or 60. Oo. Ganun ang edad ni Sally Yes.
Oo, 59. 60 na si Sally ngayong September eh. So malamang ganun din si Floy, no? Oh, dapat siguro 60th pala ni Floy ngayon kung sakali, ano? Thank you, Lord. Okay, mga kapatid, dadako na po tayo ngayon sa ating New Testament memorization. Next week. Ay, may memory verse pa pala tayo. Nawawala na sa memory ang memory verse. Nung last week, Romans 12:10, hindi ba? Ano nga yung Romans 12:10? Be devoted to one another fervently. Tignan mo, nakalimutan na natin. Be kindly affectionate to one another with fervency. Nakalagay dun sa binasa natin, di ba? Hindi, may fervency yung Romans 12 na version mo. Last week. Tamo, nakalimutan natin. Nakapokus kasi sa kaaway eh. Romans 12:10. Ang sabi, be kindly affectionate. Ay, wala nga. Preference pala yun. Be kindly affectionate to one another with brotherly love, in honor, giving preference. Yan, to one another. At sa linggo na ito, 1 Peter 4:8 po tayo. Above all things, have fervent love for one another, for love will cover a multitude of sins. Pag sinabi mong multitude, sobrang dami, no? Multitude eh. Love covers. Kaya wag po tayong mabilis na magsalita at mag-curse sa mga kaaway natin dahil tayo rin naman po ay may mga kaaway. Do you want to be cursed, mga kapatid? Kapag ikaw ay may nagawa sa ibang tao o nagalit, ayaw, di ba? So, do not do the same. Sa araw po na ito, palagi ko pipiliin ito, Downy. Kasi sa araw na ito, Sister Marivic! Bikay. Yes, New Testament na tayo dito sa loob. Kasi memorize na yung old eh. Mabek. Good morning po sa inyong lahat. So, ready na ba kayo? Kailangan maging ready kayo. Ready. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, Colossians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, 1 and 2, Hebrews and James, 1 and 2 Peter, 1 and 2 and 3 John, Jude and Revelations. Tapos na Revelations eh. Pero yung tono mo hindi pa tapos. Dapat may kadugtong yun. Dapat kasi i-end ko yun dun sa talagang Mali ang putol ko. Sorry, hindi ako handa. Ano ba yung tono mo? Di ako titigil na magpasalamat. Hindi ko siya makuha kasi ang bagal eh. Pala yun yun. Oh, this time, mabilis. Dapat? Natataranta na nga ako. Para may pagkakaiba. Oh, sige, game. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, Corinthians, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians,
First and Thessalonians, Second Thessalonians, First and Second Timothy, Titus, Hebrews, James, Philemon. Philemon. Ayan, nataranta na ako. Titus. Ulit. Titus. Philemon, Oh, nawala na yung tono niya. Kasi di ako titigil na magpasalamat sa kahangangang ginawa mo sa buhay ko. Maraming salamat sa'yo, Panginoon. Oh, para matapos na lang. Alin ang pipiliin mo? Downy. Congratulations sa iyong Downy. Yay! Thank you, Lord. Okay, mga kapatid. This just came in. Ha? Meron tayong kapatid na nagpadala. Oo. Nasa GCash mo, Butch. Sabi niya, para sa 6 na winner ng New Testament. Cash! O paano ngayon yung mga nabunot? Hindi na sila kasama dun sa cash? Dahil meron na. O, kaya mga kapatid, be ready dahil meron na naman kayong 5 million pesos. Oo. Uy, sabi ni Sister Elsa, nakalabas na daw si Elise sa ospital. Kasi naoperahan siya, di ba? Thank you, Lord. Wala raw silang binayaran. Oo, sabi niya. Galing naman. Ano na? Ikaw, Sister Trining, Bek, sabi ni Sister Trining, nung hindi mo daw mabuo kanina, call a husband. Sabi ni Sister Trining, kayo na lang daw po ang patutulungan ni Sister Marivic kay Pastor Tony. Tatawagan daw po niya para bisitahin kayo. Para daw huwag kayong malungkot. Sabi ni Sister Marivic. Ayan. Thank you, Lord, sa kagalingan daw ni Elise. At wala raw silang binayaran. Glory to God. Ayan. Thank you, Lord, sa ating sponsor, Sister Gigi. Sister Gigi Marciano. Salamat, kapatid. Thank you, Lord. O, di ginanahan na naman sila. Wala pa eh. Oo nga, pagkatapos ng kanta niya, nakita ko may message. Kaya hindi nakasama. Oh. Ha? Ayan, diyan kayo magaling. Bunot na naman ulit. Dahil may cash. Okay, tawag muna tayo sa ating mga kapatiran na nag-game na ngayon. Siyempre, si Sister Olive, di ba? Hindi pa rin sumusuko talaga. Sister Clang, Sister Judith, Brother Wally, Sister Telma Mariano, si Inday Jamie Hapin, Sister Amor Fulgencio, at si Sister Marisa Roraldo. Spin the wheel jam. Oh, finally, si Inday Jamie. Mag-pray lang tayo na maganda ang kanyang signal sa Bohol. Oh, may bagyo pa naman. Okay, Inday Jamie, calling you. Oo nga. Hello! Ay. Nakadila pa siya. Nag-lag siya ng... Oo nga eh. O sige. Yung picture mo, naghang nakadila ka oh. Opo, ang signal. Ayan na. Oh, yan na si Jamie. Kanta na po. Wow. Jamie, birthday pa naman ang daddy mo, no?
Charger, anak. Charger. Tapos ikaw ang nabunot. Tut, tut. Kanina lang yan, dyan siya. Hindi, Jamie. Kanina lang nandiyan ka. Wala na. Ulit. Bigyan natin ng pagkakataon si Jamie dahil matagal na siyang naghihintay. Ano daw? Text mo na lang. Jamie, text mo na lang daw. No. Hindi, Jamie. Nasa Pilipinas kasi tayo. Buti pa yung abroad no? Kung ano yung malayo Ayan, siya na ang tumawag. Hello. Ayan na. Go na. Go na agad. Baka mawala pa. Genesis and Exodus, the first book to see. Leviticus and Numbers, Deuteronomy. Joshua, Judges, Ruth. First and Second Samuel, First and Second Kings, and First and Second Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations 2, Ezekiel and Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi. Ang galing Halatang halata ka na product ng Children's Ministry. Yun po yung version original. Sorry. Oo nga. Jamie. Thank you, Lord. Jamie, bonus naman. Apa. Kantahan mo naman kami ng isa. Yung new song ko na lang po, yung new song. Sige. Minsan ako'y dumaan ng pagsubok, nang hihina at parang walang lakas. Agad akong nanalangin sa Diyos, bumalik ang sigla at ngiti sa mga mata. Oh, Jesus, kay buti mo, lagi kang maasahan. Sa lahat ng pagsubok, lagi kang nandyan. Pupurihin kita ng puso't kaluluwa. Kung wala ka, wala na rin ako. Hanggang doon lang po muna. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Oo. Thank you, Lord. Kamusta po kayo lahat dyan, Comfy Family? Jamie, pagka pwede na. Wala na. Wala na si Jamie. Thank you, Lord. Alam niyo po ba, mga kapatid, na yan po ay bagong kanta niya, tapos ginawa ng arrangement ni Brother Bob. Abangan nyo yun. Si Jamie, yan ang namimiss ko kay Jamie. Hulugan mo lang ng 25, kakanta na agad. Oo, namimiss ko yung ganun Kasi pagka nagbabiyahe kami, sabi ko, hulugan mo ng 25 si Jamie. Tapos kakanta na siya ng walang tigil. Kaya yun ang nakakamiss kay Jamie. Dahil may bonus ka na binigay, may bonus ka rin kay Tito Alex. Oo. Kaya abangan mo ang iyong premyo, Inday Jamie, at maraming salamat sa bonus na awitin. Iba talaga, kapag magaling kang magaling kang singer. Oo. Iba talaga, kahit na walang instrument, parang kumakanta ka na. Kasi pag hindi singer, may instrumento na. Ano yung kinakanta niya? Kahit may instrument. Hindi. Nagre-react po si Sister Maribik. Nagre-react si Sister Maribik, mga kapatid. Hindi naman siya ang aking sinasabi. Kaso guilty siya. Guilty. Sige. May isa pang
Meron pang time para sa isa dito sa loob. Okay. Tatanungin ko si Marivic, 500 ba bibigay ko dito? Beko, ito. Ano? 500! Oh, ito po ay galing sa ating kapatid. Kaya, eto na. Mga kapatid, di po kami mukhang pera dito. Ano lang po ito? Ano lang po? Katuwaan lang po namin dito para ma-encourage at meron kaming meron po kami ikinatutuwa. Pero syempre kinatutuwa din po namin dahil syempre blessing naman yun sa kanila. Pero, kailangan magpaliwanag. Oo. Sa barangay na lang ba ako magpaliwanag? Okay. Eto na po. Brother Otan and Sister Ana. Ay, wala ulit sila. Oo. May dialysis si nanay ni Sister Ana ngayon. Pag-pray po natin din sila. Ano po? Ayan, okay. Next. Talaga naman. Parang nakakarami na to. Brother Terry uli. Gusto nyo ba? O, wag na lang. Bukas na lang, no? Bukas na lang. Wag na, no? Ano? Wag na. Babalik ko na lang. Babalik ko. Brother Terry, halika na rito. Natutulog yata eh. Di ba sinabi natin kanina, umuulan, umaaraw, sa mabuti at sa masama. Joke lang yun. Tigater, daliter. Wag ng pasyon kasi tapos na yung pasyon eh, ha? Ibang tono naman. Wala ba? Hello. Ayan. Dito. Ayan, okay. Sige, Ter, kanta. Grabe. Binabati ko yung mga anak ko sa Makati. Yan. Pangalan? Di niya na matandaan. Osea, Carlo, Alicia. Yan. Thank you, Lord. Natawag uli. Graduate na silang lahat. Sawat, grasya at pag-ibig ng Diyos sa akin. Ayun pala naman eh. Bless na si Terry. Bigay na natin sa iba to. Sige, Ter. Mateo, Marcos, Lucas 1. Mga gawa, Roma. Unang Korinto, ikalawang Korinto. Nakalimutan na. Nakalimutan. Ulit, Ter. From the start, Ter. From the start. Nalilito siya sa inyo eh. Quiet lang kayo. Quiet. May talent pa ito eh. Sige. Mateo, Marcos, Lucas 1. Mga gawa, Roman, 1 Corinthians, ikalawang Corinthian, Galatian, Ephesians, Pilipos, Colosas, unang Tesalonica, ikalawang Tesalonica, Titus, unang Timoteo, ikalawang Timoteo, Titus, Pilimon, Hebrew, Santiago, unang Pedro, ikalawang Pedro,
Unang Juan, ikalawang Juan, ikatlong Juan, Judas, mahayag! Natapos din. Oh, congratulations, Terry. Oo. Nando kay Butch. Wala sa akin, na kay Butch. Oh, ayun ang regalo, bigay. Hala. Tawa ng tawa tayo si Jerome, oh. Si Jerome na anak ni Minister Jerry. Ng ating Bulacan. Oh, Jerome, ikaw na susunod kay Terry. Si sumasakit na daw ang tiyan ni Sister Trining. Si Bingoy, tawa ng tawa, Diyos ko. Napapanahon naman daw, sabi ni Sister Trining. At mahal na araw ngayon. Si Terry, ano yung tono mo? Yan daw po ay tono ni Brother Terry nung siya'y nasa inuman nung mga nung wala pa siya kay Lord, yan ang tono niya pag nalalasing siya. Joke lang yon. Ano comment ni Jeff? Sabi ni Jeff, patawarin niyo po siya, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Ay, naku, sister. Si Brother Terry, maagang pasyon, sabi nila, tanggal daw lahat ng pagod at masasama sa katawan nila dahil sa tawa sa'yo. Ayan, okay. Thank you, Lord po, sa kasiyahan na ibinigay ni Brother Terry sa atin. At ngayon naman po, mga kapatid, 3 days na lang, tapos na ang ating love month. Pero ang ibig sabihin po, hanggang 28, hanggang Sunday. I mean yung ating series na So mga kapatid, alam niyo po, pakinggan niyo po, kung pinakinggan niyo po ang lahat ng mga nagbahagi, ibang klase po ang mga wisdom na mapupulot po ninyo. Kami nga po ni Pastor, pagka po kami nagre-review, puro na lang kami, thank you Lord, dito sa mga kabataan na nag-asawa. Ibang klase po yung wisdom na binibigay ng salita ng Diyos sa kanila. Kagaya po ng mag-asawa ngayon, maaaring hindi niyo po sila laging nakikita. Pero ito po ay mga kapatiran natin sa Gumaok Prayer Group. At ito po, pakinggan po ninyo ito dahil marami po ngayon ay yung LDR na sinasabi. Oo, meron. Napakinabangan ngayon yung ni Kuya, no? yung maingay ni Kuya. Sinasabi ko lang, wag silang aalis. Ikaw naman, no? Wala pa naman yon. Panoorin niyo po yung mamaya natin na mag-asawa. At naku, iba po yung wisdom talaga na binibigay ng salita ng Diyos. Nakakatuwa yung mga asawang babae na pag sinishare ng asawang lalaki na puro po kasi kay Lord siya eh. Lahat po ng gagawin niya dapat kay Lord. Nakakatuwa po at nahahawa yung mga asawa nila. Pero bago po yung lahat, narito po ang ating new song of the week na ihahatid po sa atin ni Minister Andy at siya rin po ang composer nito. Sabi ni Brother Enol, para daw si Ariel Rivera, pati ang bihis niya. Ayan. Bait ni Enol ngayon, Nagbabait si Enol ngayon. Sige, panoorin na po natin. Huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mo kaingitan, liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin.
at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong makakamtan. Huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kainggitan liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong makakamtan. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong makakamtan. At ang pangarap mo iyong makakamtan. At ang pangarap mo iyong makakamtan. Good morning, Jesus! Thank you, Lord. Narito naman po tayo, mga kapatid, sa ating segment, mga kwento ng pag-ibig. At naway, nandiyan po kayo lagi at lagi niyo pong inaabangan itong ating segment dahil marami po tayong matututunan dahil iba't ibang uri po kasi ng kwento ng pag-ibig ang inyong mapapakinggan at alam po namin na marami rin po tayong matututunan sa bawat buhay na nagaganap sa buhay ng mag-asawa. Brother Otan, introduce mo naman yung sige. Ito yung ating... bago tayo magsimula, mag-opening prayer muna tayo. Sige. Lord, maraming salamat, Panginoon. Binigyan nyo kami ng pagkakataon na ma-interview ang mag-asawang ito. Lord, kayo po ang maluluwalhati. Kayo po, pangunahan niyo po kami. Kayo po magsalita para sa amin, sa mag-asawa. May bahagi nila yung kanilang karanasan bilang mag-asawa, Panginoon. At wala kaming may babalik, kundi papurit pa sa salamat. Kayo po ang itataas namin sa umagang ito. Walang iba. Kaya maraming salamat, Panginoon. Pangunahan niyo po kami. Wala kami magagawa kung kami hiwalay sa inyo. In Jesus' name, Amen. Yan. Thank you, Lord. Ito ngayong i-interviewin natin, ito'y galing sa malayong lugar. Ayan. Malayong lugar dito sa Gumaok, San Jose del Monte, Bulacan. Itong kakaiba nga itong ating mai-interview ngayon kasi itong dalawang to. Ang isa dito ay ang aking pinsan. Pinsan buo. Paano ba tayo naging magpinsan? Yung kanyang tatay tsaka yung aking mother magkapatid. Ngayon, sige, bigyan natin ng pagkakataon na magsalita naman yung dalawa, bumate. Yan, sige. Sister Apple, sige. Good morning po. Good morning, Jesus. Ako po si Sister Apple. Batingan. From Gumaok Prayer Group po kami. Galing pa po kami sa Bulacan. Brother Jeff. Good morning, Jesus. Good morning po sa ating lahat. Ako po si Brother Jeff Batingan, ang asawa po ni Sister Apple, na taga San Jose del Monte, Bulacan po. Yun po. Thank you, Lord. Ayan. Thank you, Lord. Ayan. Galing sa San Jose del Monte, Bulacan. Doon ako lumaki.
Ayan, medyo hindi nga lang kami masyadong nagsama ng aking pinsan dahil napunta na ako dito sa Parañaque. Ngayon, meron akong tatanong, ha? May tatanong, paano ba kayo nagkakilala ni Brother Jeff? Kwento naman konti, briefly, paano ba kayo nagkakilala? Sino ba una? Ano po, mag-schoolmate po kami no high school. Mag-schoolmate. Isang lugar lang po kasi kami. Kaya alam ko po yung bahay nila. High school, elementary? Opo. High school? Opo, high school. Tapos hanggang college na? Nung college po, malapit lang po yung school namin. Kaya talaga hindi pala kayo nagkalayo. Oo. Tapos, anong block si Brother Jeff? Block 1? Opo, sa kanto po ako. Sa kanto sila, block 1. Kami, block 9. Oo, Black 9 kami. Ayan, thank you Lord. Ngayon, pangalawang tanong naman, paano ba tayo napunta sa Comfy? Ayan, paano ba tayo napunta sa Comfy? Ayun, thank you Lord po. Noong 2011, kasi po dati night shift ako. Tapos po, nag-morning shift ako, nalaman ko nga po na meron na po sa amin. Yun po, nag-start po ako umaten-aten. Tapos po, thank you Lord kasi po sinasama ko na nun si brother. Ayan. Bali, sino bang nagyaya sa'yo dito sa Comfy? Sa Black 9 po nagsimula yung Comfy, naabutan ko. Kasi nagsimula po sa Gumaok, yung una po hindi pa ako nakaka-attend kasi nga po dahil sa panggabi ako noon. Nung nag-morning ako, doon lang po ako naka-attend. Brother Jeff, ikaw, paano ka naman napasama dito sa Comfy? Thank you Lord po. Yun, bali, nung dumating po yung Comfy sa Gumaok, ang pagkakatanda ko po nun, si Tita Leti po yung nagdala. Yun yung aking mother. Opo, siya po ang nagdala doon. Tapos, yun po, every Saturday may Bible study. Nung una po, di ako nakaka-attend kasi lagi akong wala pag Saturday. So, naisip ko po na attend nga ako minsan. Yun, hanggang sa every Saturday po, hindi na ako ma-absent. Kaya, thank you Lord po, talagang nasa loob na kami ng Comfy. Kaya, salamat po. Ayan, thank you Lord naman. Ngayon naman, kamusta naman bilang mag-asawa? Ngayong meron tayo ngayong pandemic, di ba? Parang pandemic. Kamusta naman kayo bilang mag-asawa? Ano ba naman yung adjustment nyo? Adjustment period nyo mag-asawa, di ba? Si Brother Jeff, una sa lahat, siya yung nagbabarko, di ba? Brother Jeff, si Sister Apple, dati, anong trabaho ni Sister Apple? Sa BPO po. Ayan. Ngayong nag-pandemic, kamusta naman yung buhay natin na nag-pandemic? Sa amin po, thank you Lord pa rin, kahit nag-pandemic, hindi po ako nakaalis ulit. Yung blessings ni Lord talagang parang mas dumami pa kaysa po nung umaalis ako. Talaga pong hindi kami nawawalan. Araw-araw may blessings po. Kaya sabi ko, Lord, napakabait nyo. Hindi nyo kami pinababayaan. Tapos po, thank you Lord kasi yung family ko, dahil since pandemic, nasa bahay lang po talaga kami, bonding. Yun po, minsan bago matulog, nagbabasa siya ng Bible, ako naman nakikinig. Kaya itong naging pandemic, para sa amin po sa pamilya namin, hindi siya naging hadlang Parang naging naging way pa para maging close kami sa isa't isa, tsaka lalong maging close kay Lord. Kaya yun po. Ibig sabihin, mas napaganda pa no pandemic. Opo, parang ganun nagkaroon ng bonding. Opo, bonding po. Thank you Lord. Itong isa pa. Ito bilang mag-asawa, di ba? Ano ba yung struggle natin bilang mag-asawa, di ba? Usually, di ba, sumasakay ka ng barko, tapos si Apple naman, naiiwanan dito. Ngayon, ano ba yung may adjustment period natin pag tuwing sasakay ng barko, tapos may iwanan si Apple, ano ba yung may mabibigyan natin ng magandang paaya yung mga manonood. Ayan. Sige, paano natin ang tawag dito, paano natin napapagtagumpayan at patuloy pa rin yung buhay. Yeah.
Ayun po, sa adjustment po, mahirap po talaga kasi unang-una po, pag umalis po siya, sa akin po naiiwan syempre yung mga anak namin, yung mga responsibilities po ng pag-aalaga, tapos lahat ng mga iniintindi. Dati po yung may school pa, ganyan po, tapos yung mga bayarin, ako po lahat yun. Pag aalis ako, maghahanda po muna ako mag-aalaga sa anak namin, tapos ayun nga po, kasi iba pa rin po talaga pag magkasama kayo eh. Although meron na po ngayon tayong communication nga, nakikita mo na siya, pero iba pa rin po pag nandyan siya. Mas, sabi ko nga po, life is easier pag kasama mo talaga yung spouse mo. Kahit na lagi, minsan naiinis ka sa kanya, iba pa rin yung, yung feeling na kampante ka na andyan lang siya. So, ano naman, Brother Jeff, pag nandiyan ka naman sa barko, ano naman ano bang feelings? Ano bang ginagawa natin para hindi tayo ma-homesick doon sa pagsakay natin? Yun po, napakahirap po talaga mag-barko. Nasa airport pa lang po ako, parang gusto ko nang umuwi pag paalis. Oo, grabe. Opo, nangyari na po yun, nakasakay na ako, parang na-homesick ako bigla. Pinabuksan po yung pinto ng eroplano kasi sabi ko po sa flight stewardess, hindi ko na kayang umalis. So, yung eroplano, nakasara na yung pinto, pinabuksan ulit. Tapos yung bagahe ko po pinababa. Kasi napakahirap po yung feeling na parang 8 months bago ulit kayo magkita. So, yun po, yung tungkol naman po dun sa homesick, pagka araw-araw naman po kami nagtatawagan. So, naglalaan po ako ng pera kasi may bayad po yung wifi dun para talagang araw-araw, kahit 30 minutes ang araw, basta po makapag-usap kami, tsaka yung mga bata. Tapos, may Bible study rin po doon, every Thursday, so attend po ako. So, yun po yung naging ko na, Lord, sinabi nyo rin naman na hindi nyo kami pababayaan. So, doon po, kinapitan ko po yung salita ni Lord na yun. So, thank you, Lord, kasi araw-araw po na napapagtagumpayan ko. Dahil sa tulong ni Lord. Kaya salamat. Thank you, Lord. Kaya, yun lang, makikita mo talaga yung, iba yung na kay Lord Iba yung may word of God. Talagang, yan ang nagpapalakas sa atin. Bagamat malayo yung ating mga kanya-kanyang pamilya, basta meron tayong napapakinggang salita ng Diyos, yun yung nagpapalakas sa atin at nagpapatatag kung bakit nagpapatuloy sa buhay natin dito sa mundo. Pastor Rapi, baka meron ka namang may tatanong diyan. Thank you, Lord. So, Brother Jeff, balikan natin yung mga, ilang years ka sumakay? 7 years na 7 po. 7 years. Na ngayon lang nahinto? Ngayon lang itong pandemic? Pandemic po, last year, November. Dumating ka last year. Tapos itong pandemic, hindi ka na nakasakay muna. Hindi na po ako nakaalis. Ngayon, sabi mo kanina, dumarating ka sa point na kulang lang tumalong ka sa aeroplano. Opo, ngayon, totoo po yun. Doon pa sa 7 years na yun, na-experience mo yun? Yung ganong damdamin na nakasakay ka na tapos gusto mo bumaba ulit? Opo. Lagi yun? Lagi po. Kaya pagkahihatid po nila ako, ang gusto ko yung pagdating namin sa airport, alis na po sila. Hindi na kami dun kakain or kasi lalo pong bumibigat yung damdamin ko na mamaya sila uwi na, ako aalis na. Anong adjustment ang ginawa mo dun? Kasi nasakay ka na, di ba? Opo. Siyempre, kahit sabihin lumipad na, doon pa rin yung yung damdamin. Paano ka nag-adjust doon? Talagang mahirap. Pero, yun nga po, lagi kong Lord, wag niyo akong pabayaan. Wag niyo pabayaan yung family ko. Kayo po ang in control sa lahat. So, alam kong, kahit pagsakay ko po, matulog ako, pagising ko, Lord, alam kong safe ako kasi nandyan po kayo. So, yun po, tuwing malulungkot ako, Lord, ganun lang, kausapin ko siya. Kaya, yun po yung naging lakas ko talaga. Kaya, yun po. Tsaka yung iba, yung mga nakakausap ko rin, ang ginagawa nila, pag dumarating yung point na ganun ang damdamin, binabalikan nila yung bakit ba ako pupunta doon? Bakit ba ako sasakay doon? Laging nandun yung para sa kapakanan ng aking pamilya. Kaya tuloy, yung kung ano man yung kalungkutan, na-overcome yun. Kasi napapalitan ng merong goal. Hindi ka lang sumakay ng barko dahil sa gusto mong sumakay at mamasyal, kundi meron kayong planong mag-asawa. At papaano nyo napanatili yun dahil sa
Kamo, every year, ganun ang damdamin. Sister Apple, ano naman pakiramdam mo pag naihatid na sa airport? Ikaw Hindi, naman aalis nauwi. ka na. Ano naman klase pakiramdam naman ang nararamdaman mo? Ano po, umiiyak po ako sa sasakyan, tapos lalo sa bahay. Every year din Paggabi. yun. Every year din yun. Opo. Naiyak. Grabe, no? Naalala ko kasi mahirap po talaga kasi lalo po nung time niya na pag umalis siya kasi po, buntis po ako, yung sa pangalawa. Sobrang selang ko po kasi nung talagang bed rest ako. So, wala po ako nung kasama. Tapos sa ospital, kailangan ko po ng alalay. Siyempre, iba po yung asawa, iba yung kapatid. Kasi po, mas ka na maghingi ka ng favor. Kasi po yung mga kapatid mo, yung mga magulang mo, may sarili na rin po silang mga concern o problema sa kanilang pamilya. Kaya napakahirap po talaga pag umaalis ng si brother. Pero pinarealize din sa akin ni Lord na may limit ang tao. Kahit asawa mo pa siya, may limit ang tao. Si Lord talaga ang tumulong. Kasi po, nung nagbuntis po ako sa second baby namin, yun nga po, sobrang selang ko. Simula po ng pagbubuntis hanggang pong mga anak, hindi po ako pinabayaan ni Lord. Talagang, sinet ko na po yung mind ko noon na wala yung asawa mo, huwag mo na siya isipin. So, nasa ospital po ako na wala kaming communication. Alam niya na po yung kung ano nangyari sa akin. Ako, baka nanganak na yun. Kasi po premature siya, 7 months lang. Ako po, ang lagi kong kausap nun si Lord. Pinagdarasal ko yung kami at siya rin po na wag na mag-isip doon kasi alam ko po nag-aalala siya. Tsaka, nakatulong din po talaga sa amin yung sa tuwing mag-uusap po kami, video call kami, bago po matapos, kahit po mabilis lang, magdasal muna tayo. Sabi ko, ganun po kami palagi. Sa awa ng Diyos po, nakakaraos po kami kada contract niya. Amen. So, ibig sabihin, yung sacrifice na ginagawa ninyo, ay nararanasan ito lahat ng OFW. So, hindi lamang si Brother Jeff at Sister Apple, kundi tiyak lahat ng mga OFW, ganun ang nararanasan nila. Pero sanamata lamang, meron tayong Diyos na makapangyarihan na handang tumulong sa atin sa lahat ng oras. Ngayon, napag-uusapan natin yung komunikasyon. Dahil ikaw ay nasa barko, di ba brother? No? Nakaka-encounter ka ba na minsan di ka makakontak kay Sister Apple? Opo, nangyari po ano yung... ngayon ang ginagawa mo ngayon doon? Paano? Yun po, alalang-alala ko. Minsan po kasi pagka yung barko namin nakahinto, lalo na po nung unang mga sampa ko, wala pong signal yung Pantex, baliktad po. Pagka yung nasa gitna po kami at bumabiyahe, doon po may signal. Ayun po, minsan pag nakahinto, wala po kaming signal. Alalang-alala ko, hindi ako mapakali talaga. Kasi araw-araw po talaga dapat araw-araw. Sabihin ko, okay ako dito, kamusta kayo dyan, ganyan-ganyan. Nangyayari po yung ganun, walang signal. So hanap ako ng mga kaibigan ko na lalabas. Sabihin ko na, kung may wifi kang masagap doon, paki-message naman to yung asawa ko. Ganun po. So, yun naman po, marami naman pong tumutulong na ganun. Kaya, si Lord po talaga lahat yung gumagawa po ng paraan. Kaya, hindi po masyadong mahirap. Alam mo yung sharing mo, kung napainggan nyo nung isang araw, 2 days ago, sa Rinsiman, ganyan na ganyan din yung kanyang sharing. Na naghahanap sila ng mga site na kung saan meron, tapos gagrabin na nila yung opportunity para makatawag o makapag-text man lang sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya mga kapatid, talagang kailangan patuloy natin papanalangin ang mga mag-asawa na mga OFW dahil doon sa mga sacrifice na kanilang ginagawa. Ngayon, meron lang akong gustong tanongin sa inyong dalawa na ito ay hindi naman basic, pero curious lang ako, no? 14 years in marriage, going to 15, to 16, 18, God willing, hanggang 30, hanggang 40, hanggang 50. Amen, amen. Ngayon, nagkaroon ba kayo minsan ng ganitong pagtatanong sa bawat isa na vice versa, no? Bawa, si Sister Apple, no? Tatanungin ni Brother Jeff na, Sister Apple magtatanong na si Brother Jeff, kamusta ba ako bilang asawang babae? Tapos si Brother Jeff na magtatanong, Sister Apple, kamusta naman ako bilang isang asawa? Sino kaya mauna? Sister Apple, yan. Kamusta si Brother Jeff bilang asawa? Thank you, Lord. Hindi man po kami perfect or si brother, napaka-maunawain niya po. Tsaka mahaba po talaga yung pasensya niya. Tsaka nagpapasalamat po kay Lord kasi po minsan kahit yung inis na ako, yung tension mataas na,
bigla po siya nagpapatawa na matatawa na lang. Minsan po, kukwento ko lang po, mabilis lang. Nag-away po kami nun, sobrang iniinis ako. Tapos kunyari, alis ako ng bahay, may bag akong dala. Di gabi na po yung mga 8. Mga 7, ganyan. Kunyari, nag-iimpake ako. Sabi niya, saan ka pupunta? Ano yan, night swimming? Natawa tuloy ako. Nawala yung inis ko sa kanya. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord kasi po, hindi po siya mapagpatol. So as a husband, siya ay good provider, Opo. protector, lahat na ata ng hinahanap ng isang babae sa asawang lalaki. Opo, Ay tiyak na kay Brother Jeff, nakikita ko na kay Brother Jeff mukhang mabait na asawa eh. Mabait na asawa. Ay, ikaw naman, Brother Jeff, natanong mo si Sister Apple yung sister, vice versa, no? Apo. Kamusta siya bilang asawang babae? Si Sister Apple po, talagang napakabait po. Napaka-maalaga. Yun po ang talagang ano sa kanya. Napaka-maalaga niya sa mga bata, sa akin. Tsaka gusto niya po lahat naka-organize eh. Hindi po pwede po yung bahala na. Tsaka napaka-mapagmahal. Hindi naman siya perfectionist. Hindi naman po. Hindi. Ano po, yun ang mga ano niya eh, yung kailangan unang-una kailangan pag kami kay Lord lagi siya, yung parang si Lord po talaga yung hindi pwede po yung parang matutulog ka, hindi ka nag-pray, yung kakain tayo, hindi ka nag-pray. Parang si Lord po muna lahat yung hinihingian niya ng tulong. Ng gabay. Tulong po. Tapos yun, kaya napakaswerte ko rin po sa kanya. Napakabait niya talaga. Napakamapagmahal po na asawa. Tsaka po hindi siya yung kahit po yung parang 1 taon na hindi ko siya bigyan ng pera, okay lang po sa kanya eh. Wala po siyang basta ako. Reklamo. Basta ako, gawin mo yung bawa po, maglaba ka. Ngayon, pinaglaba niya ako. Kailangan maglaba po ako ngayon. Pag bukas pa, ayun po, medyo magkakaano na kami. Pero about po sa mga material, sa pera, kahit po 1 taon na hindi ko siya bigyan, kamukha po nung 1 kalahating taon na ako dito sa Pilipinas, hindi ko siya nabigyan. Wala po siyang hindi naghahanap. Opo. Kaya thank you Lord po, siya yung napangasawa ko. Ayan. Alam niyo, part po kasi ng komunikasyon, yung pagtatanong, hindi naman po masama na para bang tatanungin mo na, kamusta ba ako bilang isang asawang lalaki? Kasi one way po yon para magkaroon ng check and balance eh. Kasi masama na pala yung nangyayari, tahimik. Kaya ang isa sa mga sangkap ng isang para magtagumpay ang buhay mag-asawa, komunikasyon. Number 1 yan. Pangalawa, meron pa akong tanong sa inyo. Bagamat 14 going to 15 years pa lang, no? Meron ba kayong biggest fear sa inyong relationship? Meron ba kayong kinakatakutan dyan? Sister Apple. Bilang isang seaman, siyempre. Opo. Bukod po dun sa baka po ma-fall siya sa temptation. Pero thank you po Lord kasi simula nga po akala ko nga po nung unang kontrata niya, mapaparanoid ako eh. Kasi po parang 28 lang kami nung nagsimula siya maging seaman. So, bata pa po kami, tapos pogi pa naman, ang tangkad. Niloko ko nga po to, ang tangkad mo syempre po, baka po may lumapit sa kanya, kahit po hindi siya lumapit, kahit po nung college kami, may nagsasabi, ang gwapo ng boyfriend mo sagaganunin ako. So, meron kang fear na baka matempt, mga ganon. Opo, ganon. Pero thank you Lord po kasi binigay agad sa akin ni Lord yung word na yung peace nang gagaling kay Lord. Amen. Peace I live with you. Kaya sabi ko, Lord, kayo naman po ang may control sa lahat. Tsaka sobrang po ako nun bihirang-bihira lang po kami magtanong sa kanya sa video call na siguro may babae ka dyan, ganyan. Pero pag po minsan, yung medyo blooming siya, pogi mo naloko ko lang siyang ganon. Pero yun po, nagpe-pray kami lagi bago matapos yung call. Ikaw, Brother Jeff, meron ka bang fear sa inyong relationship? Meron po, pero yung katulad ng? About po dun sa yung parang baka ma-fall siya sa iba. Wala po kahit siguro 0% yung dahil yung trust sa yung kanya. Trust ko po, tsaka alam ko talagang si Lord ang in control lahat. So, ang naging fear ko lang po nung nagbabarko ko, yung masanay po kami sa isa't isa na malayo. Yung parang eto na yung buhay ata natin. Na every year, alis ako, 8 months, tapos bakasyon lang ng konti, balik. So, yun po yung naging fear ko na yung mga anak ko, lumayo yung loob sa akin. Masanay na sila na, si Papa, lagi naman nagbabarko. Yun po yung naging fear ko na
Pero salamat naman po at hindi naman po nangyari. Siguro it normally comes to all people siguro, mga ganong fear, no? Nalala ko yung kapatid ko noon, ang buhay pa siya, nagsa-Saudi din siya bilang isang pharmacist. Yun din ang fear niya na taon-taon, para bang dito sa Pilipinas, mga 30 days lang siya, tapos mawawala naman siya ng 1 year. Hanggat sa nag-graduate na yung mga anak niya, isang doktora, isang nurse, na ang fear niya baka mapalayo ang loob ng mga bata. Pero yung nga pong kagandahan ng merong isang asawang babae na siya yung nagbabalanse, na kahit na malayo yung aking kapatid, pero yung kanyang asawang babae ang siyang bumabalanse. Kaya pag uuwi siya ngayon, talagang for 1 month or more than 1 month, talagang yung bonding nila, grabe talaga yon. Tapos bago siya umalis, ganun na naman. Amen. Kaya naway ganun din mangyari sa inyong dalawa na bagamat malayo, nandun yung fear, pero kapag nandyan ang Panginoon sa kalagitnaan at nandun yung pagtitiwala at gagampanan ng bawat isa yung kanyang responsibilidad bilang asawang lalaki at asawang babae, ano yan, yung fear na yan, mawawala yan eh. No, panghuli pa, 14 going to 15, 16, so every year, iba-ibang stages kasi yan eh. No? So paano nyo ini-improve yung kanyang intimacy para marating nyo another level ng inyong marriage? Ngayon, 13 going to 14. Saan nyo pine-prepare yung pagdating ng 14? Ano yung ginagawa nyo mga measures para lalong maging masigla, maging masaya? Sarah Paul. Ayun po, kasi po ngayon medyo struggle po kami yung sa intimacy po ba namin pareho. Kasi po dahil po may baby kaming bago, tapos toddler pa po si Seth, medyo wala, yun nga po ang hirap din kasi wala po kaming masyadong oras sa isa't isa. Pero thank you Lord kasi po, yun po si brother, pag nararamdaman niya medyo tahimik ako, tapos malungkot ako, sabi niya, tara kapit tayo kahit sa malapit lang, ganun po. Yung sa ganun bagay, kahit yung 15 minutes lang po na iiwan ko si baby, kasi breastfeeding po siya, napakalaking bagay po talaga sa mag-asawa na yung kailan dalawa, na nag-uusap, kahit po kapi lang, kahit wala na pong iba, kahit po sa hindi magandang lugar. Kaya yung next level po, yung mga bigger plans po namin, ngayon po kasing pandemic, hindi po pa siya maano dahil nga po hindi pa po siya nakakaalis. Pero sa awa ng Lord, living one day at a time po kami ngayon. Kung ano po yung nasa harap namin, pinapalaki namin yung mga anak namin, kung ano po yung magagawa namin para po makaraos sa pandemic. Ganun po muna kami. Okay. Ikaw, Brother Jeff, paano mo pine-prepare yung another level ng inyong pagsasama? Tulad po nung sinabi niya na ganun nga po, kapag yung malungkot siya, ayayin ko po siya, drive-thru tayo saglit, kahit yung ice cream lang, yung ano po, yung maging dalawa lang po kami, parang laking bagay nun na kahit 15 minutes, 10 minutes. So yun po, ganun po, laki ng tulong na nagagawa nun. Pagka may problema, tanungin ko siya. Minsan, di po siya nagsasalita eh. So, alam ko naman na pagka tumahimik siya, may problema. So, yun po. Tapos, hingi akong guidance kay Lord kung ano pong ano. Alam niyo, yan ang nagiging problema na among couples, lalo sa mga maraming anak. Nagiging very busy sila sa trabaho and everything. Nakakalimutan nila na sila couple. Mag-asawa sila. Na minsan dumarating yung time na naglakihan na mga bata, tapos magsabi, bye-bye, punta na sa iba't ibang bansa. Tapos may iwan silang dalawa. Tapos makikita nila yung sarili nila, ano ba nangyari sa atin? Para nakalimutan natin, mag-asawa pala tayo. Kaya napakahalaga, as the children grows, kailangan yung inyong relasyon, ganun din. Huwag mawawala yung pagiging mag-asawa. Find ways. Gaya yung ginagawa nga po ninyo, na lumalabas, kahit a cup of coffee, kahit 15 minutes, di ba? Kahit ano bang klaseng biscuit yan, kahit skyflakes yan, kain-kain dalawa. Huwag mawawala yung sweetness. Kasi nga talagang very challenging ang marriage. At ito'y parang journey. Every year, every time, maraming challenges na harapin. Kaya kinakailangan nandun yung inyong, hindi naman agreement, na always see to it, na mabalanse, na meron kayong time sa inyong mga anak, at the same time, meron din kayong time sa inyong sarili na bilang mag
asawa. Thank you, Lord. At naku, konti na lang oras natin dito. Oo. Anyway, meron kasing tatlong bagay no, para sa lahat ng mga couples. Kumbaga sa pagkain, yung mga sangkap, meron lamang tatlong sangkap na kailangan na huwag mawawala. Kapag ito, either of the one, kapag nawala ito, magko-collapse ang relationship. Unang-una na napakahalaga is Christ. Si Christ. Nalala ko ang aking may bahay, no? Meron siyang pagtuturo na triangular relationship. Sinabing triangle, both sides, nandun yung mag-asawa, on top, nandun si Christ. Na lahat ng bagay, magmi-meet pagdating kay Christ. Kahit anong problema yan, pag kayo pumunta sa ating Panginoon, lahat yan ay masisettled. Pangalawa, huwag niyong kakaligtaan ng inyong commitment. Yan ba yung binabalik-balikan niyo yung commitment na do sa harapan till death, do us part, for richer, for poorer. Minsan, meron kasing ibang mga couple, during the marriage, memorial, ay para bang ang tagal naman, hindi pa matapos-tapos itong paring to para makakain na tayo. Hindi lang iniintindi yung vow. Napakahalaga ng commitment kasi when we talk about commitment, nagre-restrict na ito ng freedom on both parties. Kasi bakit nagre-restrict ng freedom? Kasi yung bawat freedom nyo, kagaya ni Star Apple, yung freedom niya, binigay niya na kay Brother Jeff. Si Brother Jeff, binigay niya na yung freedom niya. Kaya wala nang pwede sabing, right ko yan. Lahat ng ating right, sinagbitan natin sa bawat isa at wala na tayong karapatan na gawin kung ano nais natin dahil tayo ay nag-commit na. Pangatlo, yung ang communication. Yung komunikasyon, napakahalaga po nito na lahat ng bagay ay pinag-uusapan. Agaya nangyayari nga po sa kanila na kahit small things, kailangan pag-usapan po yan. At huwag mapuputol yung komunikasyon na yun. Kung maaari nga, lalo ngayon, pandemic, walang ginagawa, di ba? Sa bahay lamang ang bawat isa. Yung pag-uusap, ano yung mga plans for the coming months. Hindi natin alam kung hanggang kailan itong pandemic na ito, pero yung komunikasyon na yon ay napakahalaga. Kaya itong tatlo pong ito, si Christ, ang commitment, at ang komunikasyon ay pinakamahalagang sangkap para mag-survive ang marriage. Naku, sayang, mahaba pa sana tayo, kaya lang yung time natin ay sapat-sapat na. Anyway, maraming salamat sa inyong mag-asawa, Brother Jeff, Sister Apple, at wala kaming dalangin kundi magtagumpay ang inyong marriage. Sa mga next level pa na hoping by God's grace, marating yung golden, no? Parang may medyo maabot nga ng golden, well, by the grace of the Lord. Brother Otan. Baka gusto nyo naman mag-advise sa mga mag-asawa na umaalis, taga-abroad, tapos naiiwan yung asawa na maraming anak. Baka gusto nyo naman mga briefly na konti naman na short messages na ano bang maipapayo natin bilang isang may bahay at bilang isang asawa na bumabiyahe lagi. Ayan, konti lang. Ayun po, yung communication, tapos hanggat maaari po, pagkausap niyo siya, wag po agad yung problema, yung sabihin niyo, yung masasaya muna, tsaka lagi po magdasal, kahit po malayo siya na magkasama kayo. Kasi nga po, di ba, kapag po dalawang nagkaisa sa pangalan ni Jesus, nasa gitna po siya, yun po yung lagi kong sinasabi sa kanya. Kaya kahit malayo ka, parang malapit ka na rin. Tsaka, pagka babae ka po kasi nasa bahay ka lang, kailangan niyo pong maging busy rin para po hindi kayo isip na isip kung anong ginagawa rin ng asawa niyo. Thank you, Lord po. Ano po, sa akin, ang advice ko po, tatlo eh. Yung number one, si Lord po. Kailangan si Lord lagi. Pangalawa po, yung communication. Kailangan di mawawala. Tsaka po yung pangatlo, yung dahilan po, ba't ka nandun? Ibig sabihin po, andito ako para magtrabaho, hindi para mamasyal or mag-enjoy. So, yun po yung advice ko. Amen. So, sige, maraming salamat. Tayo manalangin na. Panginoon, marami pong salamat muli sa malayang oras na pinagkaloob mo na nakarating po ang mag-asawang Jeff and Apple, O Lord, upang ibahagi nila sa kalahatan, Panginoon, ang kanilang mga karanasan. Dalangin po namin na patubayan niyo po ang kanilang marriage, O Lord, at alam po namin na sa pamagitan po ninyo, all things are possible. Salamat po at salamat din po sa aming mga kapatid na
patuloy na tumatangkilik ito sa ating mga kwento ng pag-ibig. Papuri, pasasalamat ay siya lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. So good morning. Thank you. God bless. 2 Timothy 2:2